Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Nisa is recognized. Before we vote on the De Jesus complaint, I would like to have a manifestation. We recognize the Honorable Nisay for the purpose of his manifestation. Point of order, Madam Chair. What is the point of order of the Honorable I'd like to Abante? add, what is the purpose of the manifestation when he already spoke a lot of things? Let us be during the reminded time? that the Honorable Nisay is the endorser of the De Jesus complaint. I do So realize that, Madam Chair. the committee would like to accord. I just would like to ask, what is the purpose of this manifestation? What Would you is the like to purpose? answer the question of the Honorable Abante? To explain the arguments. And the Madam closing Chair, statement. that has been so and the closing explained. statement. Perhaps, Honorable Nisay, you just make a quick closing statement in support of the sufficiency in substance of De Jesus complaint. Thank you, Madam Chair. You may proceed. Madam Chair, we respectfully reiterate, hindi pa po ito trial on the truth. Ulitin ko po ang relevant portion, Section 5 ng Rule 3 ng ating House Rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Ang proceedings natin ngayon ay masasabing nasa pleading level pa lamang. At ito ay dapat tumatalakay muna kung ang complaint ay may recital of ultimate facts at ang ultimate facts na ito ay maaaring mga acts, omissions at inactions na may kasamang konteksto na kung i-assume natin na totoo sa ngayon ay magko-constitute talaga ng impeachable offenses. Keeping in mind that standard, I am respectfully submitting ng mga narinig kong manifestations ng dahilan ng substance insufficiency kahapon para rito sa De Jesus complaint ay mainly nagre-revolve na sa appreciation of evidence at ultimate truthfulness ng mga aligasyon. With all due respect, hindi pa po ito ang panahon ng paglilitis. Paulit-ulit ang ating Honorable Chair kahapon, ito ay preliminary stage pa lamang. Hindi lang din ako ang taong dapat sumagot dito. May complainant na nakapirma at nag-verify ng complaint na hindi pa naman naiimbitahan sa mga initial na pagdinig na ito. At this stage, the question is narrower. May facts alleged ba? May context ba? At may clear nexus ba to an impeachable ground? Sa unang argument o offense, Madam Chair and honorable members of the committee, sufficiency in substance that not require na may existing criminal charge already filed against the respondent, nor that the pleading uses the perfect criminal law label of kidnapping, gaya ng mga tanong na ibinabato sa akin kahapon, ang recital of facts sa complaint na ito ay ang inaksyon ng presidente at hindi ng kung anong executive orders mula sa presidente. Maliwanag, Madam Chair, for this offense, the complainant narrates inaction kaya clearly may recital of ultimate facts. Hindi lang ito conclusions. Dagdag pa, these pleaded facts are attributable to the impeachable officer. Dahil nabanggit ko, may mga command responsibility ang ating Pangulo over through PNP. At assuming that these pleaded facts are true, then the allegation may constitute the culpable violation of the Constitution. Sa ikalawang argumento, napansin ko ho na ang mga tanong na ibinabato sa akin muli ay nagde-delve sa katotohanan o merito ng mga alugasyon. Inuulit ko po, ang tinutukoy na recital of facts ay ang inaksyon ng Pangulo na nagbibigay ng malinaw at maayos na kasagutan sa aligasyon ng paggamit If I umano. may interrupt the Honorable Nisay, kindly shorten your closing statement. You've been given an ample opportunity during the deliberation of the sufficiency in substance of the De Jesus complaint. Kindly shorten your closing statement. With all due respect, ito ay depensa na ng respondent at hindi ng mga members of the committee. Hindi pa po ito ang tamang panahon upang atakihin o pabulaanan ng recital of facts sapagkat inuulit ko, tayo ay nasa preliminary stage pa lamang ng proseso. Dagdag pa rito ang simpleng drug testing, particular na rin ang hair follicle drug test na matagal nang pinananawagan ng sambayanan ay nananatiling hindi maisagawa ng Pangulo. Kung tunay na nating inaasahan ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay magsisilbing ehemplo lalo na bilang lingkod bayan, ang ganitong panawagan sana ay madaling tugunan upang alisin ang alinlangan at mapanatili ang tiwala ng publiko.
Maliwanag, Madam Chair, for this argument, the complaint narrates another inaction which almost amounts to admission na mayroong naging illegal drug use ang Pangulo. Clearly, mayroong recital of ultimate facts, hindi lang ulit ito conclusions, at assuming that this is true, then the allegation may constitute betrayal of public trust na isa sa mga impeachable grounds. Sa ikatlong argumento naman, with all due respect, the absence of mandatory legal duty does not automatically erase an allegation from the real betrayal of public trust. The Constitution recognized that some acts are short of being criminal but may still be serious breach of public trust when attended by bad faith, gross faithlessness, or gross misuse of discretion. Nakasaad po dito sa aking paunang speech kahapon na hindi namin dinidispute ang katotohanan na wala nga naman talagang legal duty ang presidente na magbito. Ang moral aspect din ang ating tinitingnan dito. Kung ating susuriin ang national budgets, mapapansin na lumobo na ang mga program appropriations at record high kumpara sa mga nagdaang mga administrasyon. Sa makatuwid for this third offense, the complaint narrates on an omission of the part of an impeachable officer. Honorable Nisay, I am aware that you have 5 offenses. You are on the third. Kindly shorten your closing statement. Closing. Madam Chair, kung nakakalimutan natin na ang power to impeach ay parte ng ating checks and balances, kung sa umpisa pa lamang ay tila ipinagtatanggol na ang Pangulo, ano pang silbi ng checks and balances na ito? Huwag sana nating gawing mas komplikado ang sufficiency in substance. It was meant to be simple and workable because impeachment is the Constitution mechanism to ensure accountability of impeachable officers. Kapag may seryosong aligasyon at red flags, hindi natin pwedeng sabihing bahala na. Kapag may seryosong aligasyon at red flags na nagiging pattern na, hindi natin pwedeng i-technical ang private citizen na dumudulog sa atin. Hindi tayong pwedeng magbulag-bulagan sa mga hinaing ng ating mga kababayan na mas malubhang naapektuhan at mas maapektuhan ng mga aligasyon na ito. Dahil katulad ko, alam ko ang bawat isa sa inyo ay nakikita rin ng mga ito. Ang gusto lang din naman ng taong bayan ay buksan natin ang pinto ng proseso at dinggin ang kanilang mga hinaing. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Maraming salamat po, Madam Chair. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah? Member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand.
You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. You may put down your hands. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance.